Our topic today is all about the value of life. Everybody say the value of life. Yan, the value. Kahalagahan ng buhay. Meron po akong tanong sa inyo mga kapatid. Kung ipagbibili niyo po ang inyong buhay, magkano niyo po ipagbibili ito? Kung ibibenta niyo po ang inyong buhay, magkano niyo po ito ipagbibili? Pipresyuhan natin. At yung sa palagay mo na yun yung presyo mo sa buhay mo, pakitaas po ng inyong kamay. At tumayo po kayo at babayaran ko po kayo. Sino po sa inyo yung gustong ipagbili ang buhay sa halagang 1 million po? Higher pa. 10 million. Higher. 100 million. Ipagbibili mo yung buhay mo, 100 million? 1 billion po. Ang 1 billion ay 1,000 million po yun. $100 billion. Trillion. Quadrillion. Pentillion. Okay, sasabihin niyo po, yung buong daigdig ibibigay niya sa'yo. Kapalit ng buhay mo. Bibigay niyo po yung buhay niyo. Pero may mga tao sa daigdig na hindi nila alam na yung buhay na pala nila ang napapahamak, di bali magkamanan sa lapi. Hindi nila alam na ang buhay nila mas mahalaga kaysa sa alinmang bagay dito sa daigdig. Amen ba mga kapatid? Sometimes, pumapasok sa atin ang mga problema, mga alalahanin, just because of the sometimes financial troubles, financial scarcity, financial trials, economic problems. Sometimes pumapasok sa atin yung kaguluhan sa buhay, pag mayroong relational problems, pagka may mga pagsubok, hindi natin nasisilip minsan na ang ating buhay ay mas mahalaga kaysa sa mga bagay dito sa daigdig. And we will discuss it from the passage na ating pong binasa. Can you say amen? Amen. Amen. Salamat naman sa Panginoon sapagkat wala pong gustong magbenta sa inyo ng buhay. Amen po ba? Ang buhay ay hindi po nabibili. Ang buhay ay hindi po naloloan sa bangko. Hindi ka pwede pumunta sa co-op at sabihin mo, pwede ba ako mag-loan ng isang buhay? Wala po. Sapagkat ang buhay ay mas mahalaga kaysa sa lahat sa buong daigdig na ito. Ang ating pong binasang talata, mga kapatid, the text that we have read a while ago ay sabi rito, the text is part of the teaching of Jesus Christ on the Mount, okay, which focuses on practical, spiritual discipline and Christian living. Ang text nating binasa ay sulat ni Matthew. Present dito ni Jesus Christ yung pong teaching on the Mount. Ang tawag po dyan ng ibang mga scholars ay beatitude. This is the kingdom of God, the teaching about the kingdom of God. Kasi pinipresent ni Matthew sa kanyang writings that Jesus Christ is the King of the Jews and also Jesus Christ owned His own kingdom. Ganyan po pinipresent ni Matthew ang kanyang writings, mga kapatid. Christ is the King of the Jews, pero si Jesus Christ as the King of the Jews ay mayroon siyang sariling kingdom. At ang teaching on the Mount ay nakafocus sa practical teaching, spiritual discipline,
and also Christian living. Nagsimula ang teaching on the Mount sa Matthew chapter 5, chapter 6, chapter 7. Tatlong chapter po yan, kapatid. Mga tao pinaupo ng ating Panginoon sa damuhan. 3 araw na silang sumusunod kay Jesus Christ para makinig ng aral. Imagine niyo po, 3 days silang sumusunod sa Panginoon para makinig ng aral patungkol sa kanyang kaharian. At nung paupuin ng ating Panginoon ang kanyang mga alagad at ang mga tao, kapatid, ito yung isa sa mga aral ng ating Panginoon. Sabi ni Jesus Christ, "Therefore I tell you," this is a concluding word, sapagkat nagsimula ang kanyang teaching from chapter 5, chapter 6, hanggang chapter 7. But it talks about anxiety, worries, problems. Sabi ni Jesus Christ, "Therefore I tell you, do not be anxious about your life." Huwag kayong mamroblema patungkol sa inyong buhay, sabi ni Hesus Kristo sa kanyang mga alagad. Ano ang mga pinoproblema ng mga tao, kapatid, sa daigdig na ito? What you will eat or what you will drink, nor about your body what you will put on, is not life more than food, in the body more than clothing? Sa mga sumusunod sa ating Panginoon, bagamat sila sumusunod, na problema sila sa kanilang kakainin, sa kanilang susuotin, sa kanilang daramtin, pinoproblema sa kanilang iinumin. Normal na problema ng mga tao sa daigdig. Yung mga sumusunod sa ating Panginoon. Sabi ni Jesus Christ, sabi sa verse 25, yung life is more than food. Tama ba? Ang buhay ay mas mahalaga kaysa sa pagkain. Ang body mas mahalaga kaysa sa damit. Tama po ba? Sabi ni Jesus Christ, nagbanggit siya ng mga illustrations. Verse 26, 27, nagbanggit siya ng mga illustrations. Sabi rito, "Look at the birds of the air. They neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them." Sabi ni Jesus Christ, magkaroon kayo ng realization, ng observation. Look at the birds of the air. Mas na din yan mga ibon sa langit. Nakapagmasid na ba kayo ng mga ibon sa langit? Ano pong paborito niyo pong ibon? Maya. Kahit na kaya maya? Yung maya-maya, isda po yun. Yung maya, ibon. Agila. Nakita na agila? Oo. Parot. Nakita na kay parot? Yan ba yung parot na nagsasalita? Ayan. Nakakita na ba kayo ng ibon na pumunta ng co-op para mag-loan? Ala po. Nakakita ba kayo ng ibon na naglalako ng gulay, nagbebenta para magkapera? Hindi. Ang sabi rito, yung mga ibon na yan na nasa himpapawid, hindi sila marunong mag-alin. Hindi sila marunong mag-tanim. Hindi rin sila marunong umani para yung ani nila ay itambak sa bodega. Ang mga ibon, kung ano yung kanilang kakainin, doon nila hahanapin. Karamihan na hinahanap ng mga ibon, mga uod po yan, mga kapatid. Wala kang nakitang ibon na nagtanim ng palay. May mga ibon kumakain ng palay. Wala ka rin nakitang ibon na pumunta sa bangko para mag-deposit para sa kanyang future. Pero sabi ng Panginoon, ang sabi dyan, and yet, pinapakain sila ng iyong Ama na nasa langit. Sino nagpapakain sa mga ibon? Ang Diyos. Ilan kayang ibon sa buong daigdig? Nabilang nyo kaya? Ilan ang mga ibon sa buong daigdig? May million ba? Malamang may billion din. Pero,
silang lahat pinapakain ng iyong Ama na nasa langit. Ama ba ng mga ibon ang ating Diyos na Ama na nasa langit? Hindi. They were only created, but they don't have any relationship with our Father who is in heaven. Ang sabi rito mga kapatid, and yet, your heavenly Father feeds them. Are you not more valuable than they? Tinanong ng Panginoon ng mga disciples at mga tao, hindi ba mas mahalaga kayo kaysa sa mga ibon? Pakitignan niya po sa inyo mga katabi kung mahalaga siya. Mahalaga ka pala kaysa sa mga ibon Amen ba mga kapatid? Mahalaga ka pala kaysa sa mga pet mo sa bahay. Pero tayo, pinapahalaga natin yung ating mga pet, di ba? Mahalaga ka pala kaysa sa mga ibon. Pangalawang illustration na binanggit ni Jesus Christ, verse 27, in which of you, by being anxious, can add a single hour to his span of life? Sabi ni Jesus Christ, in which of you, by being anxious, can add a single hour of his span of life? Pinakita dito ni Jesus Christ yung worries, yung pag-aalala, yung pamumroblema, may naitutulong ba sa buhay mo? Sa pag-iisip mo ba ng problema mo, ng mga alalahanin mo sa buhay, nakakapag-expand ba ito ng life mo? O nakakapagpaikli? Nagbibigay ba haba ng buhay ang pag-iisip mo ng gusto sa mga problema mo? I'm not saying na huwag nyo na pong isipin ang inyong mga problema, pero pinapakita dito ni Jesus Christ, kapatid, kapag may problema ka, hindi nakakatulong yung talagang ikaw ay nag-aalala. Hindi talaga makakapag-expand ng buhay kasi pag may problema ka, hindi ka na makakakain. Tama? Pag may problema ka, kahit anong sarap ng sinigang, walang lasa sa'yo. Kasi may problema ka. Ano yung mga pinaproblema mo? Mga bagay dito sa daigdig na nakapaligid sa'yo. Napakaraming tao po sa daigdig na hindi nila nakita ang kahalagahan ng kanilang buhay kaysa sa mga bagay sa daigdig na ito. Sabi po ng CDC, ng Central sa medical kapatid ng buong daigdig, more than 300 sicknesses and diseases ang nakukuha sa sobrang pag-aalala. Akala natin yung alta presyon, nakukuha lang natin sa pagkain. Hindi po. Nakukuha din po yung alta presyon natin sa sobra po natin pag-aalala. Alam niyo ba, ang cancer, nakukuha lang kung saan-saan. Nakukuha din po ang mga cancers sa sobrang pag-aalala. Humihina po kasi ang immune system. More than 300 sicknesses and diseases ang nakukuha ng sakit sa sobrang pag-aalala. Kaya pakisabi sa katabi mo, huwag mo nang isipin yun. Amen ba mga kapatid? Ha? Huwag mo nang isipin yun. Verse 28, mga kapatid. Look at your Bible in verse 28. Grabe po ang sinaysay ng ating Panginoon. Verse 28, nasabi dyan, and why are you anxious about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow, they neither toil nor spin. Yet I tell you, even Solomon in all his glory has not arrayed like one of these. But if God clothes the grass of the field, which today is alive and tomorrow is thrown into the oven, He will not much more clothe you, O you of little faith. Marami kasi mga tao, kapatid, pagka hindi po branded yung suot, ang kati sa katawan.
Hindi mapalagay, no? Galing naman din sa flood control na budget ang pinambibili nila ng... Napanood nyo ba yung mga anak ng mga congressmen, tsaka anak ng mga kontraktor? Grabe yung kanilang mga bag, kapatid, no? Yung bag, yung damit, ang tindi nila. Nagmamayabang pa dun sa Facebook. O ngayon, tago-tago sila. May mga tao kasi na para bagang ang damit mahalaga pa sa katawan. Na pag hindi ka nakasuot ng mga mamahaling damit, ay para bagang ang kati sa katawan. Oh. Sabi ng Lord, ni Jesus Christ, masdan ninyo ang mga lilis, masdan ninyo yung mga bulaklak sa parang. Yung mga bulaklak sa parang, hindi yan marunong magtahi ng kanilang idadamit. Ang nagdamit sa kanila, ang iyong ama na nasa langit. Even si Solomon, sabi si Solomon ay hindi nakapagdamit ng kasing ganda ng mga damit ng bulaklak. Imagine niyo po, yung ganda pala ng rosas, yung ganda pala ng santan, yung ganda pala, kapatid, ng mga sunflowers. Alam niyo po, no, ako'y nabiyayaan ng Lord makadalo ng Korea. Maa-amaze po talaga kayo, mga nakapunta po ng Korea, maa-amaze kayo sa mga bulaklak, kapatid. Grabe, ang ganda ng mga bulaklak talaga. Hindi ko po napigilan ang sarili ko, humiga po ako doon sa garden, ganyan mga kapatid. Sa sobrang ganda po ng bulaklak. Yung mga cherry blossom, napakaganda talaga. Napunta ako ng Digos po sa may Davao, ang lalaki ng bulaklak. Kapatid, ang katotohanan niyan, ang nagdamit sa kanila ang ating Diyos na nasa langit. Even si Solomon ay sikat na hari ng Israel, pero hindi siya nakapagdamit na kasing ganda ng damit ng mga bulaklak na nasa parang. Nasabi ng Lord, yung mga yan, igagatong yan bukas, puputulin yan, matutuyo, igagatong. Ibig sabihin, wala masyadong halaga yan mga yan, pero ang Diyos ang nagdapadadamit sa kanila. Ikaw, napakaliit ng pananampalataya mo, sabi ni Jesus Christ. You of little faith, sabi niya. Napakaliit ng pananampalataya mo. Kung yung mga bulaklak sa parang kayang padamitan ng Lord, ikaw pa kaya? Ikaw pa kaya hindi kayang bigyan ng lakos? Tama yung mga kapatiran natin, nagaganda ng damit, di ba? Sino ang nagpapadamit sa inyo? Si Lord. Amen ba mga kapatid? Mayroon bang mukhang mahirap dito sa atin? Wala. Alam nyo, akala nyo, ukay-ukay lang yan. Si Lord din ang naglagay ng mga ukay-ukay na yan. Para yung mga walang kakayahan bumili ng original, makakapag-ukay-ukay, makakasuot ng original. Amen? Pag nagsuot po kayo ng damit, huwag nyo po sabihin, Pastor, galing lang po sa UK yan. Ang totoo, si Lord ang nagpapadamit sa iyo. Palapagan natin si Lord. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Verse 29, sabi rito, Yet I tell you, even Solomon, in all his glory, was not arrayed like one of these. Verse 30, But God, if God so clothes the grass of the field, which today is alive and tomorrow is thrown into the oven, will He not much more clothe you? O you of little faith. Therefore, sabi ni Jesus Christ, Therefore, verse 31, Do not be anxious, saying what you will eat, or what you will drink, or what shall we wear? For the Gentiles seek after all these things, and your heavenly Father knows that you need them all. Wow! Alam niyo yung mga Gentiles, yung mga hindi mga makadiyos kapatid, yung mga walang pananampalataya kay Lord, ang kanilang hinahanap yung mga bagay dito sa daigdig. Nakafocus ang kanilang mga bagay sa mga material na bagay dito sa daigdig. Yung mga Gentiles, yung mga hindi mga people, God-fearing people, yun ang kanilang nakafocus sila doon. Nakafocus sila sa pera, nakafocus sila sa ginto, nakafocus sila sa kanilang damit, nakafocus sila sa mga ari-arian, mga kapatid. Kaya naman nung naging congressman, nakafocus sila sa budget ng flood control. Nakita niyo ba yung pera doon sa Facebook? Sa YouTube? Tambak sa table? Doon sila nakafocus. Nakalimutan nila na yung buhay nila mas mahalaga doon sa budget ng flood control.
Nakalimutan nila na mayroon palang God the Father who is in heaven na alam ang lahat ng bagay. Sabi rito, verse 32, kapatid, for the Gentiles seek after all these things, and your heavenly Father knows what you need them all. Alam ba ng iyong Ama sa langit ang pangangailangan mo? Alam ba ng iyong Ama na sa langit ang sitwasyon mo sa buhay? Alam ba? Bakit alam ng ating Ama na nasa langit? He is the all-knowing God. Alam ng Diyos yan. Ang sabi nga ni Jesus Christ, kahit yung isang ibon na malaglag mula sa himpapawid na namamatay, alam ng Diyos yan, kapatid. Ang bilang ng buhok mo, alam ng Diyos yan. Problema mo pa kaya ang hindi niya alam? Pangangailangan mo pa kaya ang hindi mo alam? Yan ang sabi ng Lord, payo ng Lord, verse 33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Anong dapat hanapin ng mga anak ng Diyos? Anong dapat hanapin? Seeking the kingdom of, not the kingdom of this world. Seeking, hindi natin sinasabi na hindi natin kailangan ng pera. Habang nandito tayo sa daigdig, kaya kailangan natin ng pera, pero yung buong pansin mo, yung focus mo, yung future mo, huwag mong ilagak dito sa daigdig. Ang sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God. Why the kingdom of God? Because in the kingdom of God, there is righteousness. Amen? In the kingdom here on earth, lots of corruption, evil deeds. Sa daigdig na ito, kapatid, kingdom of this world, grabe ang corruption, grabe ang problema. But in the kingdom of heaven, there is peace, there is righteousness, ano pa? There is love, comfort, there is life. In the kingdom of God, nandun na po lahat ang kailangan natin sa buhay. Amen! Palapagan natin si Jesus! Ako'y nalulungkot minsan pag sinasabi ng mga ilang kapatiran, Brad, sis, ba't wala ka? Pastor, pasensya na po. Ang laki talaga ng problema, Pastor. Anong problema mo? Maniningil, Pastor. Naghahanap ng pera, Pas. Kaya wala sa church. Kapatid, naghahanap ng pera. Ilang buwan na hindi dumadalo. Ilang taon na hindi dumadalo. Kahahanap ng pera, kapatid. Alam ng Diyos ang iyong pangangailangan. Amen? Hindi natin sinasabing hindi natin kailangan ng pera sa daigdig nito, pero dapat nating kidhin na mayroon tayong Diyos Ama na nasa langit na nakakaalam ng iyong pangangailangan. Alam ng Lord ang buhay mo. Alam ng Lord ang pangangailangan mo. Amen? Seek ye first the kingdom of God in His righteousness. Because the unbelievers, the Gentiles, were seeking the kingdom, the material things here on earth. They were focusing their eyes, their faith, dun sa mga bagay na dito sa daigdig. But si Jesus Christ, pinayo sa atin ni Jesus Christ, i-focus natin ang ating buong buhay sa kingdom ng ating Panginoon. He introduces the kingdom of God. Kaharian ng Panginoon. Sa kaharian ng Lord, mayroong peace, mayroong joy, mayroong love, mayroong righteousness, may kapayapaan, may katuwiran, may pag-ibig, may buhay. Amen ba mga kapatid? Verse 34, the conclusion, sabi rito, therefore, do not be anxious about tomorrow. Kanina, do not be anxious about your needs. Ano yung mga need natin? Yung mga basic needs, pagkain, inumin, ano pa? Damit. Huwag kayong mag-alala dyan kasi meron kayong Ama na nasa langit na alam ang iyong pangangailangan. Pastor, ang laki ng need ko! Yes, alam pa rin ng iyong Ama na nasa langit ang iyong pangangailangan at kaya nang isupply yan, kapatid. Kailangan mo lang i-increase ang iyong pananampalataya. Amen? And ang pangalawa, dito sa conclusion ng ating Panginoon, therefore, do not worry, do not be anxious about your future, about your tomorrow. Bakit? Wala ka pa man doon sa 2030, nandoon na si Lord, mga kapatid. Alam nyo, dumaan ako sa sobrang pag-aalala dahil sa kaisa-isa kong anak.
Sabi ko, Lord, paano ko kaya mapatapos yung aking anak? Full-timer ako sa iyo, nagpo-full-time ako. Yes, may mga blessing na dumarating, pero talagang kinukompute ko, talagang hindi kakasya to pag nag-college yung aking anak. Sabi ko, Lord, grabe. Sinamahan ko mag-enroll yung aking anak. Ang lalaki ng mga tuition fees, iba't ibang mga eskwelahan. Mga kapatid. Sabi niya, Pa, pumasa ako dito sa ganitong school. Tinignan namin, 70,000, 100,000 ang tuition fee. Sabi ko, kay Sister Lisa, Ma'am, mapipilitan akong iwan ang simbahan natin. Bakit? Ayaw kong mag-college yung aking anak na nagmumukhang mahirap, nagmumukhang pulubi doon sa school. Gusto ko makatapos yung ating anak dahil nag-iisang anak lang yan. Mag-a-abroad ako, Ma'am. That was 2009. Apply ako. Apply. Aba, yung na-applyan ko, chef cook. Nag-training pa ako sa Makati, kapatid, ng pagluluto. Pumasa naman. Pumasa lahat. Dinamay ko pa si Pastor doon. Sabi ko, bro, pwede kang umapply assistant cook. Assistant din siya. Apply din siya. That was 2009, kapatid. December, ang flight ko dapat December, ang flight ko papunta ibang bansa. Mga kapatid, ticket na lang hinintay ko kasi nakapag-medical na ako. Ticket na lang hinintay ko. That was November 9, 2009. Nagdeklara po ang Europe, sa Romania dapat ako pupunta Nagdeklara ang Europe ng totally banned, walang papasok sa Europe dahil nagkaroon ng financial crisis ang buong Europe during the time. Umiyak ako, Lord, bakit nagkaganito? Ang anak ko magka-college na yan, mag-high school na, magka-college na yan. Bakit hindi mo ako hayaan pumunta ng ibang bansa? Na-remind ako ng Lord dito. Do not worry for your tomorrow. Amen? Ay di nag-college yung aking anak. Sabi, Pa, pumasa ako sa PUP pa. O tara, mag-enroll tayo. Nag-enroll na kami, sinamahan ko. Dala ko po na pero 31,000 lang. Sabi nung doon, yung nandoon sa register, Sir, ganito po ang iyong anak, scholar po siya, ganito po. Sabi ko, magkano po babayaran, ma'am? Wala siyang babayaran, sir, ganito, ganyan. Ma'am, magkano miscellaneous? Sir, wala nga po Gusto mo magbayad, sir? Di nagkatingin ng kami dalawa. 31,000 yung dala namin pera. Sabi ko, nak, punta tayong Farmers. Ayan, namili kami doon sa Farmers, mga kapatid. Sapatos, bag, Ito na ngayon, kailangan niya ngayong pumasok sa PUP. Nag-provide si Lord ng condominium. Yung condo ni Pastor Derry doon sa Pasig, doon sa tumira. Di, konti lang pamasahe. 1.5 lang po, 1 week. Sa kanya, 1.5. Ito pa yung pinakamatindi. Naabutan pa ng pandemic. Nung siya mag-third year, naabutan ng pandemic. Di study from home na. Nasa bahay lang siya. Wala nang pamasahe. Parang magic. Nakagraduate si Ezekiel. Nang konti lang ang aking ginastos. With God, nothing is impossible. Ba't mo iisipin ang bukas? Si Lord ang bahala. Amen? Kaya lang nung gagraduate na siya, kinukumputan ako, sabi niya pa, ang utang mo sa akin, 1.5 weekly, i-times mo yan sa monthly, i-times mo yan sa year, 2 taon pa, mahigit 200,000 utang mo sa akin, pakina. Sabi ko, nagsingilin mo kay Lord. Si Lord ang nag-rescue sa akin. Nakagraduate siya. Nang walang kagastos-gastos. Kaya mga magulang po nag-aalala sa araw ng bukas, si Lord ang bahala, kapatid. Yung mga anak na nagka-college natin, pwede na nga magtrabaho yan, kapatid. Di ba? Mag-working student. Di ba sabi rito? Ano sabi rito? Therefore, do not be anxious about tomorrow. For tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day its own trouble. Wow! This is a wisdom coming from Jesus Christ. Sabi ng Panginoon, huwag kayo mag-alala sa araw ng bukas. Hayaan ninyo ang araw ng bukas ang mag-alala sa kanyang sarili. Ibig sabihin, wala kayong pakialam kung anong mangyayari bukas. Kasi hindi mo alam kung anong mangyayari bukas. Bakit mo po problemahin yung mangyayari bukas kung hindi mo naman alam ang mangyayari bukas? Sino dito nakakaalam na bukas ay uuwi ka na kay Lord? Sino dito nakakaalam na next month pala magiging milyonaryo ka? Meron ba nakakaalam dito kung ano mangyayari sa'yo bukas?
Kahit mamayang hapon niya, wala nakakaalam sa iyo eh. Kung anong mangyari sa iyo mamayang hapon. Sabi nga ni Pastora Estela kanina Pastor, may natanggap ako sa GCash. Kulang-kulang 3,000. Hindi ko naman alam sino nagpadala sa akin. Sino magkakala may darating sa pera? Pastor, ang laki ng utang ko talaga. Kung mas malaki ang utang mo, mas malaki ang Diyos na nasa langit na kaya kang tulungan para mabayaran yung mga utang mo. Palapakan natin si Lord! Ang sabi ni Jesus Christ, this is the wisdom. Each day, ang sabi diyan, for tomorrow will be anxious for itself, sufficient for the day is its own trouble. Sapat na ang alalahanin mo sa araw na yon sa buhay mo. Sabihin, kung ano yung kailangan mo maghapon, kung ano yung need mo maghapon, yun lang yun. Kaya mo yun, sapat na. Pero kung nakabook mo ka, isipin mo, ano kaya mangyari bukas? Ano kaya mangyari sa sunod na buwan? Ano kaya mangyari sa sunod na taon? Ano kaya mangyari sa 2050? At talagang hindi mo kakayanin yung kapatid. Biro mo, problema ng 2050, kinarga mo na sa buhay mo. Di mo talaga kakayanin yun. Ang gagawin mo nun, maghahanap ka na ng lubid. Kasi isipin mo na, wala ka ng halaga sa mundo. Hindi mo na kayang lusutan ng problema mo. Maghahanap ka na ng lubid. Pero kung alam mo lang, na yung buhay mo mas mahalaga kaysa sa alinmang bagay dito sa daigdig, hindi lubid ang hahanapin mo. Hahanapin mo gitara. Magpapatugtog ka, tutugtog ka, kakanta ka kay Lord, Lord, salamat. Amen ba mga kapatid? Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Praise the Lord! In our outline, dapat natin tandaan mga kapatid, in first outline, sabi rito, Newman Rivera number 1, Jesus revealed to His disciples that life is more important than any material things here on earth. Amen ba mga kapatid? Jesus revealed to His disciples that life is more important than any material things here on earth. Pera man yan, gold man yan, yung buhay mo mas mahalaga dyan, kapatid. Kaya pahalagahan mo ang buhay mo. Anumang mga bagay na may kinalaman sa buhay mo, pahalagahan mo. Relationship ng asawa mo, sa iyong asawa, pahalagahan mo, kapatid. Kasi yan ay para sa buhay mo. Amen? Maraming mga taong hindi marunong magpahalaga sa relationship. Mas pinahalaga ng salapi kaysa sa relationship. Nawasak ang pamilya dahil sa salapi. Hindi nila alam, kapatid, mas mahalaga ang buhay kaysa sa alinmang mga bagay sa daigdig nito. Therefore, I tell you, sabi rito, do not be anxious about your life. Okay, bakit? Sabi dyan, because your life is more important than anything here on earth. Talaga pong napakahalaga ng iyong buhay, kapatid. Hindi kayang ipagpalit ng alinmang salapi sa daigdig nito. Ito ang hindi alam ng mga contractors. Hindi alam ng ilang mga senador, hindi alam ng ilang mga congressmen na mas mahalaga ang buhay nila kaysa sa mga pera na kanilang kinulimbat, mga kapatid. Nasaan ang mga pera nila ngayon? Naka-freeze. Naka-freeze ngayon ang kanilang mga pera. Ang kanilang mga mag-aaral sa sakyan kinuha. Bakit? Nanggulang sila eh. Ano nang buhay nila ngayon? Nakita niyo yung kontraktor ng wawaw? Oo, wawa na raw ng wawa na. Nakaganon siya. 140 plus ang kanilang mga projects, mga ghost projects. Anong gagawin mo? Magsalita ka, sabi ng senador. I invoke myself incriminating. May mga sinasabi niya, mga kapatid, hindi na nangangatog na siya. Hindi niya alam, mas mahalaga ang buhay niya. Ang sarap kayang matulog pag wala kang... Diba? Kunti lang ang problema mo, sarap kayang matulog. Ang sarap kayong kumain kahit na tuyo lang or mainit na may tinapa, mainit na kanin na may tinapa, or sardinas ibuhos mo, lagyan mong kunting asin, lagyan mong kunting asin at saka kalamansi. Tapos lagyan mong kunting patis. Ang sarap matulog eh.
Yung aking pastor na kaibigan kong pastor, no, ninong ko, tumawag yung ninang sa akin, ninang ko, Pastor, pag-pray mo yung ninong mo. Bakit? Pastor, na-scam po kami, Pastor, ng 30 million. Sino naka-scam? Taga-Malaysia po. Sabi ko, pasalamat ka, ninang, may 30 million ka. Na-scam nga lang. Di ba, milyonaryo ka na eh? Di ba? Sabi ko doon sa ninong ko, kasi umiyak, sabi ko, Nong, tandaan mo, walang lugi nung eh. Naranasan mong humawak ng ganyang pera, walang lugi nung. Kahit naman nawalan ka ng milyon, buo naman ang katawan mo nung. Isip nga lang minsan nagkulang kasi tulala na siya eh. Nakasangla ang school, nakasangla yung ibang business, nakasangla lahat. 50 million ang sangla. Pero nung sabi ko, mawala man lahat sa yung mga negosyo mo, walang lugi nung eh. Kasi ilang taong ka na? Sabi niya, 67 na. Oh, sabi ng Bible, hanggang 70 lang ang buhay mo, 4 na taong ka na lang sa daigdig. Wala ka rin namang madadala nung sa daigdig. May lugi ba? Wala ka namang madadala eh. Yes, nasayang ang pera. Pero tanda natin kapatid, wala ka talagang madadala sa kabilang buhay. Iiwan mo rin lahat yan. Anong lugi doon? Kaya sabi ni Job, ano sabi ni Job? Hubad akong dumating sa daigdig na ito. Hubad akong pupunta babalik kay Lord. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Tama ang theology. Ang pananaw sa Diyos ni Job. Imagine mo, nagkasakit siya, namatay ang kanyang 10 anak. Isang anak lang mawala, kapatid. Baka talagang di mo nakayanin. 10 ang namatay. Wala pang ka-care-care ang asawa ni Job. Sinisisi pa niya si Job. Panay ka kasi puri sa Lord, panay ka kasi lingkod sa Diyos mo na yan. Isumpa mo na yung Diyos mo na yan at nang mamatay. Siguro Bisaya din yung asawa ni Job. Sabi ko nga kay Sister Lisa, Mang, parang may kahawig kayo nitong asawa niyo. Ano ba yan, Pang? Di, ikaw naman ang kagakaiba, mapagmahal ka. Pares lang kayo madaldal. Mga kapatid, grabe ang pagsubok. Akala mo ganun-ganun lang ang pagsubok ni Job? Siya ang pinakamayaman sa buong East. Sobrang yaman ni Job, mga kapatid. On the spot, isang araw na wala ang mga anak niya. Isang araw na wala lahat ang mga ari-arian niya. Ilang milyon yun? Pero nakikita po sa totoong mga anak ng Lord pag nagkaroon ng pagsubok. Kung mayroong pagbagsak, mayroon pong restoration. At higit ang magagawa ng Diyos natin na nasa langit pag ni-restore ka ng Lord. Bumagsak ka financially, the Lord will restore you financially, economically. At si Job, ni-restore ng ating Panginoon. Even yung mga anak ni Job, nagkaroon pa siya ng mga 10 anak na magaganda pa. Magaganda pa at mga gwapo pa kaysa sa mga naunang anak. Mga naunang anak kasi mga lasinggero, kapatid. At sabi roon, nadoble pa ang kayamanan ni Job. Mayroong restoration. Kapag mayroong nangyaring masama, kapatid, i-restore ka ng Lord. Hintayin mo. Magtiwala ka sa Diyos natin, kapatid. Because your life is more important than anything. All things, material things here on earth. Palagi mo lang isipin, Lord, mahalaga ako sa iyo. Ano man na mangyari sa buhay namin, Panginoon, sa business namin, ano man na mangyari, Panginoon, sa trabaho namin, mas mahalaga ako sa iyo. Never mo kaming pababayaan. Amen ba, mga kapatid? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Sabi rito, you are more important than the birds of the air. Verse 26, you are more important than the lilies of the field. Verse 29. At ang pangalawa, mga kapatid, makikita natin dito, sabi rito, sabi sa verse 26 to 32, Jesus revealed to you, He revealed to His disciples that you have your Father in heaven. Mga kapatid, you have the Heavenly Father. Anong gagawin ng ating Ama na sa langit? Sabi rito, your Heavenly Father feeds the birds of the air. Verse 26, your Heavenly Father clothes the lilies of the field. Panghuli, your Heavenly Father knows that you need
them all. Siya ang nagsusupply ng lahat. Alam niya ang lahat ng bagay. Kaya nga ako nga mga kapatid, nung mabaltak yung aking sasakyan ng bangko, aywan ko ba kung bakit natuntun yung bahay ko? Sabi nung bangko sir, kayo pala ang nag-handle nitong sasakyan na to, sir. Ay, bakit po? May kulang pa pong 460,000 yan, sir. Yan laki pala. Sir, sabi ko baka pwede namang i-compute ulit, restructure. Hulug-hulugan ko na lang po. Ay, sir, pumunta po kayo sa bangko. Punta akong bangko sa Lagro. Ma'am, pwede bang i-restructure yung aking ma'am? Kasi, wala akong gamitin si service, ma'am Ay, sir, di na po pwedeng i-restructure. Tapos na po ang kontrata niyan, sir. Ano pong gagawin niyan, ma'am? Bayaran niyo po ng buo, sir. Sabi ko kay Kuya Ronald, bro, ang sakit pala mabaltakan ng sasakyan. Pastor, yung unang sasakyan ko rin. Nabaltak din, pastor. Ramdam ko yung naramdaman mo. Sabi ko kay Brother Jason, bro, mababaltak rin sa sasakyan. Pastor, hindi bagay sa'yo yung maliit na sasakyan, pastor. Malaking sasakyan ang bagay sa'yo. Ibigay mo na yun, pastor. Magbibigay si Lord ng bago. Na-encourage naman ako. Bro, pinanghawakan ko yun, bro. Akala ko maganda akong tignan doon. Hindi pala, no? Mabuti na sabi ni Brother Jason. At ako may pananampalataya na si Lord magbibigay ulit sa akin. Di ba? O ngayon, may driver pa ako. Magbayad nga lang. May driver, may conductor pa, di ba? Ibig sabihin, dapat, kung may problema kang dumarating, pag-aralan mo. May Diyos na nasa langit na nakakaalam ng iyong lahat ng pangangailangan. At baka hindi lang iyon ang ibibigay sa akin ng Panginoon. Baka hindi lang iyon, di ba? So, marami pong bagay. Si Lord ang may-ari ng lahat ng bagay sa daigdig nito. Basta tatagan natin ating laliman ng ating panampalataya kay Lord. Amen? Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Ang sabi rito mga kapatid, our theology of the text, sabi rito, God is your great provider. Verse 26 and verse 32. Sino yung ating great provider? Si Lord. Ang mga isda sa buong daigdig, sa karagatan, kapatid, sino nagpapakain? Ang Diyos. Walang sino mang bilyonaryo ang nagpapakain dyan sa mga isda. Kahit si Ramon Ang, kapatid, kahit sila Bilyar, kahit pagsamasamahin ang kayamanan ni Bill Gates at saka ni Elon Musk, hindi kayang pakainin ang mga dambuhala, mga isda sa karagatan. Ang Diyos lahat ang nagpapakain yan. Amen ba mga kapatid? Yung sabi ng Panginoon, ba't ka nag-aalala sa araw ng bukas? Mayroon kang ama na nasa langit. Isipin mo palagi, Lord, may ama ako. Panginoon, ama kita. May daddy ako na nasa langit na alam niya ang aking pangangailangan. Bakit hindi mo ipagkatiwala ang daddy mo na nasa langit? Sino dito nakaranas na pong magsugal? Magsugal? Nakaranas kayo magsugal? Nakaranas kayong tumaya? Sa mga pagtaya niyo po, may natatalo ba kayo? Natalo na ba kayo? Alam niyo ba na sa lahat ng laban ni Kristo, sa lahat ng laban ng ating Panginoon, ni isang talo, wala siyang talo. Ba't ayaw mo bang tumaya kay Kristo? Ba't ayaw mo bang itudo yung pagtaya mo? Bakit may hold back ka pa? Ha? Bakit pa sa paglilingkod mo para may hinahawakan ka pang hindi Lord. Bakit ayaw mo pang itudo? Kung alam mo na wala isa man sa laban ni Kristo na siya'y natalo. Lahat ng laban ni Kristo, panalo si Jesus. Bakit ayaw mo bang itudo yung taya mo kay Kristo? Na alam mo naman panalo. Kung nanampalataya ka kay Jesus Christ, kapatid, itudo mo na. Amen? Huwag ka na mag-hold back. Itudo mo na. Bakit? Sa laban ni Kristo, kasama ka na panalo. Palapakan natin ang ating Panginoon si Kristo. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Ang sabi rito mga kapatid, sa ating life application, do not be anxious for your basic needs.
Do not be anxious for your future. Increase your faith. Entrust to the Lord. Because your heavenly Father knows all things. Yung buhay niyo po, alam ng Lord ang iyong pangangailangan. And you are more important than anything here on earth. Mahalaga ang buhay mo kaysa sa lahat. Amen ba mga kapatid? Where in fact, naparito si Kristo para tubusin ang iyong kasalanan, para hindi ka mapunta sa eternal damnation, para ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang buhay ni Kristo na walang kapalit, the unique one, the only begotten, ibinigay niya para sa iyo. Kaya sabi ng Romans chapter 8, kung ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay para sa iyo, gaano pa kaya ang iyong pangangailangan na hindi niya kayang ibigay? Kaya niya pong ibigay. Anong gagawin? Magtiwala tayo sa ating Diyos na buhay. Amen ba mga kapatid? Tayo tayong lahat, hallelujah. Pwede ba nating sabihin, Lord, I love you? Hallelujah. Panginoon, mas mahal kita kung paano mo akong pinahalagahan. Hallelujah. Pwede ba natin sabihin kay Lord, sa araw na ito, Panginoon, i-increase niyo po ang aking faith. Ako'y mahalaga sa iyo, Panginoon. Alam niyo, mahalaga ang buhay mo kay Kristo. Mahalaga ang buhay mo sa Diyos, kapatid. Your life is more important than any material things here on earth. And you have to understand, you have to realize that you have the Father in heaven. Ang Ama natin na nasa langit, He is able to perform signs and wonders and miracles. Siya'y able na mag-perform ng himala sa buhay mo. Sa mga nawalan ng mahal sa buhay, the Lord will heal you. Sa mga nawalan ng pera, the Lord will restore your economic. Sa mga nawalan ng mahal sa buhay, i-comfort ka ng Panginoon sa araw na ito. Ang sabi ng Lord, mas mahal niya ang kanyang mga anak kaysa sa anin mga bagay sa daigdig dito. Bari po nating awitin, kanina inawit natin, I love you, Lord. More than anything else. I love you, Lord. More than my money. I love you, Lord. More than my material things. I love you, Lord. More than my position. I love you, Lord, more than my possessions. Yes, Jesus. Hallelujah. Oh, my soul, rejoice. The Bible says, do not worry for your tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Glory to your name. Hallelujah. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. One more time, I love you, Lord. Hallelujah. Glory. Give your life to Jesus. Oh. Give your problem to Jesus. Your anxiety. Glory. To worship you, oh my soul, rejoice. Take joy in the King, hallelujah. You're our King, hallelujah. And what you mean.
pinakikita ng Panginoon, pinarealize niya sa mga disciples, sa kanyang mga followers. Pinakita niya sa mga tao kung gaano kahalaga ng buhay mo, kapatid. Na ang buhay ay mas mahalaga kaysa sa mga bagay sa daigdig na ito. Ipinakita ni Kristo na mayroon kang Ama na nasa langit, na alam ang iyong pangangailangan. Ipinakita ng ating Panginoon ang kalahagahan ng buhay, na kahit may mga suliranin, ang pag-aalala ay hindi makakadagdag ng iyong buhay sa daigdig. Pinakita ng ating Panginoon na dito sa daigdig walang mananatili. Babalik tayo kay Kristo sa ating tagapaglikha na walang madadala. Ang ating lamang madadala yung ating relationship kay Kristo. Lahat ng bagay maiiwanan dito sa daigdig. Kapatid, kung mayroon kang problema ngayong umaga, pinapasabi sa iyo ng Diyos na mayroon kang Ama na nasa langit. Pwede mong kausapin ang iyong Ama na nasa langit dahil hindi siya magpapabaya sa iyo. Magsusupply siya sa iyong pangangailangan. Gaano bang kalaki ng need mo, kayang isupply ng Lord John. With God, nothing is impossible. He owns all things. He created all things. For by Him and for Him. Lord, marami pong salamat. Natagpuan namin kayo. Natagpuan mo kami. Ang pinakamalaking kayamanan namin ngayon, Panginoon, ay hindi po ang mga bagay sa daigdig. Ang pinakamalaking kayamanan po namin, Panginoon, kayo po. Sapagkat ang nakatagpo sa iyo, Panginoon, ay nakatagpo ng higit na kayamanan sa daigdig na ito. Thank you, Lord, for the life that you have given unto us. We entrust to you our future, the future of our children, the future of our families, the future of our business, the future of our works. We entrust to you, Lord, the future of our ministry, because you know all things, and with you, nothing is impossible. We give to you all the glory, all the honor, in Jesus' name. Everybody will say, Amen and Amen. Praise the Lord. Hallelujah.